Sa likod ng bawat lawa, ilog, sapa, latian at iba pang uri ng anyong tubig, may mga nilalang na unti-unting sumisira sa likas na balanse ng ating mga tubig yaman. Sila ang tinatawag na invasive alien species, mga isdang banyaga na dumadami at kumakain ng ating mga katutubong isda. Knifefish, tilapyang gloria, flowerhorn, Midas cichlid, tinfoil barb, jaguar guapote, at janitor fish. Ilan lamang sa mga pesteng hayop na kumakain ng ani ng ating mga mangingisda. Isang knife fish lang kayang lumamon ng 7 kilo ng mas mahalagang fingerlings, dahilan kung bakit bumabagsak ang kita sa palaisdaan. Ang invasive alien species or IAS o yung mga dayuhang isda na makikita natin sa ating mga ilog at lawa ay isang banta sa mga katutubong isda natin. Dahil itong mga katutubong isda natin ay kinakain sila ng mga invasive alien species o yung mga dayuhang isda na ito through predation. And then sinisira din nito ay yung mga tirahan ng mga native species natin, no? Yung ating mga katutubong isda sa pamamagitan ng pagsalanta ng mga kanilang mga bahay, tirahan. Ang napansin ko po dyan, yung janitor, at saka yung po mga invasive na yan, yung po mga dating mga isda na namumuhay sa aming ilog, nawawala. Tulad po ng biya, tulad ng ayungin, at saka iba, tulad po nung dati, meron pa pong mga banak dyan, talilong, meron pa pong katkat, meron pong buwan-buwan. Ngayon po wala na. Wala na po talaga totally. Meron pa nga po dyan ulang ngayon po wala na, totally wala na po kayo mahuhuli dyan ganon. Hindi lang mga isda ang apektado kapag nawawala ang mga katutubong species, bumabaksak ang kabuhayan, nagkakaroon ng kawalan ng balanse sa ekosistema, at naaapektuhan pati ang kaligtasan ng pagkain. Lahat naman sila, no? So, pero ang pinaka number one siguro yung knifefish talaga. Kasi nakita natin doon sa biology na pa lang ay talagang highly invasive talaga siya. Kumakain siya ng maraming mga native fishes natin na nawa-wipe out niya yung mga nandun sa natural environment natin. And then nakakasira sa doon sa mga aquaculture facilities natin like yung fish pen at fish cages dahil pumapasok sa itlog pa lang, doon na sila nahahatch. And then pag nahatch na sila, pumapasok sila doon sa aquaculture facility na doon na sila lumaki. So ang mga fingerlings na ini-stock doon, kasabay nilang lumalaki at the same time, nagiging pagkain nila. So nakakasira sila doon sa aquaculture natin. Dito po sa Sampaloc Lake, ang naging epekto po ng jaguar ay na ano po niya yung populasyon po ng hipon na nakain po nila yung karamihan ng mga hipon namin. Kaya sa ngayon po, madalang na po yung hipon na nahuhuli dito. Upang tugunan ang lumalalang problema, agad na kumilos ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Binuo ang Interagency Technical Working Group on the Containment of Invasive Alien Species, isang pinagsanib na puwersa mula sa iba't ibang ahensya at sektor upang magsagawa ng mga hakbang para mapigil ang pagkalat ng mga IAS. Nabuo yan noong 2013. Actually, nung nasimulan na lumaganap itong knifefish dito sa Laguna Lake, itinatag na itong Interagency Technical Working Group. So iba't ibang mga samahan ito, agency, na nagtutulong-tulong para puksain na makontain
yung knife fish sa Laguna Lake. Isa sa mga pangunahing akbang ay ang regular massive retrieval activities ng BFAR at NIFTC. Sa tulong ng mga mangingisda, inaahon muli sa lawa at ilog ang mga invasive fish upang mapigilan ang kanilang pagdami. Yearly, mayroon tayong program, no, naka-activat doon sa Basel program natin. Yung pag-download ng pera sa mga LGUs natin, selected LGUs lang to, ng bili ng mga knife fish. So yung mga contact natin dito yung mga Municipal Agriculture Office, and then nagde-designate sila ng mga farmers or yung leader ng fisher folk nila. Doon nila tino-turn over yung pambibili, no, pagbibili ng mga knife fish doon sa mga fisher folks natin, sa mga fisherman. So yung ginagawa naman natin dito is kinukulik natin yon, and then dinadala natin dito sa center for value adding. Kasabay nito, namimigay din ang BFAR ng fishing gear at paraphernalia upang tulungan ang mga lokal na mangingisda na makabawi sa kanilang huli. Simula po nung binigay sa amin ng BFAR itong kitang at inuli nga po namin yung knife fish, ay malaking pong bagay sa aming mga mangingisda din sa lawa ng Binangonan, baybay ng Binangonan na nakakasulba po sa aming kabuhayan. Yung pong knife fish ngayon. Ngunit hindi lamang sa retrieval natatapos ang laban. Bilang preventive measures, ipinapatupad ng BFAR ang paggamit ng ASISC o Aquatic Species Invasiveness Screening Kit sa mga inland bodies of water ng Pilipinas. Layunin nitong masuri kung ang isang non-native species ay may potensyal na maging invasive bago pa ito makawala, pakawalan o palakihin sa aquaculture systems. So ito po ay isang international tool na ginagamit po natin, hindi lang po ng Pilipinas, pero actually ng iba't ibang bansa pa po para matulungan na ma-identify yung potential risks po ng different non-native species po na ini-introduce sa isang area. Hindi po pwedeng biology lang. Meron pong sa aquaculture, may sa capture, may sa biology, may sa reproduction. Meron din po doon na sa economic impact. Meron na din po bang naging health impact sa mga previous areas kung saan po ito na-introduce. Kung ano din po yung naging ambag ni climate change, kung paano sila kumalat. Madali din po ito kasi nakakapag-generate tayo agad ng scientific basis. Lalo na po ngayon pag meron tayong pinatutupad na batas or meron tayong orders, may guidelines, we always need scientific basis. We should have science-based information or references. Yun po ang nagiging guide ngayon kasi dapat may patunay. Hindi rin nakakalimutan ng BFAR ang aspeto ng kabuhayan. Sa ilalim ng mga livelihood projects ng Basel Program at NIFTC, sinusuportahan ang mga mangingisda sa pamamagitan ng value-adding training sa paggawa ng produkto mula sa IAS tulad ng dried knife fish at fish amino acids. Livelihood interventions para sa mga kooperatibang nais magproseso. Tinuturuan natin ang kanilang mga asawa ng mga mangingisda para i-value added itong mga invasive fishes katulad po ng knife fish. At ginagawa natin ito na bilang isang fish ball, fish nuggets, fish siomai, hot dogs, burger at iba't iba pang mga value added products. Ano po siya, nakadagdag po siya ng kita sa amin bukod po doon sa aming pag-aalaga ng tilapia. Yung mga invasive po ay ginawa po naming alternatibong pagkakakitaan. Malaking tulong po sa amin ng BFAR. Pag binili po ng BFAR yung mga ganyang invasive, ginagawa po nilang fish meal, organic fertilizer, na siyang malaking tulong po sa pamilya namin. Actually, ang naitulong nito ay guminhawa ang kanilang mga kabuhayan, nakakatulong sa kanilang panggastos, sa
sa mga baon ng bata, sa eskwela, sa kanilang kabuhayan, no, additional na pagkain sa kanilang pagkainan. Ito yung mga naitutulong ng technology ng pagbabalyo adding ng ating mga invasive alien species. Patuloy pa rin ang laban kontra invasive alien species. Hindi madaling kontrolin ang mga ito, ngunit sa tulong ng koordinasyon ng ating pamahalaan, mga lokal na pamahalaan at mga mangingisda, unti-unti nating napipigilan ang mas malawak na pinsala. Ang hamon dito is yung minsan is yung weather natin, minsan may bagyo, ganyan. So nagiging stagnant yung natin, yung collection. Yung mga hamon at challenges natin diyan sa pagpapatupad nitong mga intervention na ginagawa ng BIFAR is yung pagpapalaganap ng mga kaalaman sa invasive alien species. Dapat malaman ito ng publiko na yung masamang dulot ng invasive alien species sa ating kalikasan, sa ating katubigan, sa mga ilog at lawa. At para sa mga nag-aalaga ng isda tulad ng pet shop owners o kaya'y hobbyist, malaki ang kanilang gampanin laban sa pagdami ng invasive alien species sa ating katubigan. Ito ay sa pamamagitan ng responsableng disposal measures o kaya'y maayos na pag-turnover ng kanilang mga alagang isda sa BIFAR regional offices at centers na may kakayanang tumanggap sa mga ito sakaling gustuhin na nilang tumigil sa pag-aalaga. Maaaring tutulan ng BIFAR ang pagtatapon ng mga isdang alien o hindi native sa Pilipinas sa ating mga katubigan at daluyan ng tubig. Ang BIFAR ay nananatiling nakatuon sa monitoring, assessment at pagpapalawak ng mga programang pangkabuhayan sa mga apektadong lugar. Ang invasive alien species ay nananatiling banta. Ngunit sa tuloy-tuloy na pagkilos ng pamahalaan at sa kooperasyon ng bawat mangingisda, may pag-asang muling sisigla ang ating mga lawa at ilog. Sa kabila ng panganib, patuloy ang pagkakaisa para sa kalikasan at kabuhayan.